Ngayon po mga kapatid ay ginugunita natin si San Agustin. Kahapon, ang ginunita natin ay ang kanyang ina na si Santa Monica. Ngayon naman si San Agustin, isang obispo. At si San Agustin, marami sa kanyang turo ay ginagamit din na turo ng simbahan. Napakalaki ng impluensya sa buhay ng simbahan ang mga pag-aaral o ang mga katuruan ni San Agustin. Si San Agustin ay galing ng Tagaste sa Africa. Doon siya lumaki, doon siya naging tao, pero ang kanyang ina na si Santa Monica ay Kristiyano, pero ang kanyang ama ay Manichaean, hindi siya Kristiyano. Pero mas naimpluwensyahan si San Agustin ng paniniwala ng kanyang ama. Kaya nga sa mahabang panahon, talagang ipinagdasal ni Santa Monica si San Agustin. Pero hindi lang dahil sa pinili niya na paniwalaan, pero dahil sa pamumuhay ni San Agustin, na lahat na yata ng klase ng kasalanan ay ginawa. In fact, nagkaroon siya ng mistress sa mahabang panahon. Pero si San Agustin ay napakatalino, kaya nga siya ay naging professor. Nag-aral siya, pumunta ng Roma para magturo, and then later on, pumunta ng Milan. Pero sa kabila nito, tuloy-tuloy pa rin yung kanyang paggawa ng iba't ibang klase ng kasalanan. At hindi rin naglaon, nakilala niya sa Milan si Saint Ambrose. And that time, siya yung obispo ng Milan. Pero doon, natuto siyang makinig tungkol sa pananampalataya. At sa kanyang pakikinig, natutuhan niya, unti-unti siyang na-convert, unti-unti siyang nagkaroon ng pananampalataya sa katotohanan na tinuturo ng simbahang Katolika. Pero sa kanyang paglalakbay sa pananampalataya, hindi naman siya agad nagbago. May mga kasalanan na hindi niya maiwan-iwan. May mga kasamaan na hindi niya mabita-bitawan. Until isang araw, may narinig siya na salita habang siya naglalakad sa hardin. Na ang sinasabi sa Tagalog ay magbuklat ka at magbasa. At yung nabuklat niya ay yung sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Na sinasabi doon, kay Kristo, hindi sa tawag ng laman. Not exactly yun yung nakalagay sa sulat ni San Pablo, pero ganon yung sinasabi. Mga kapatid, isang bagay na matututuhan natin sa buhay ni San Pablo o ni San Agustin, ay posible ang pagbabago. Hindi sumuko si Santa Monica sa pagdarasal para kay San Agustin, pero si San Agustin din sa kanyang sarili, hindi rin naman siya tumigil. No? Na later on, naging obispo pa nga siya, at later on, yung mga sinasampalatayanan at pinaniniwalaan niya dati, yung mga Manichaean, ay yung ngayon, ang Katoliko, ang pananampalatayang Kristiyano na yung kanyang pinagtatanggol later on. At siya nga ay naging obispo pa. At pinapakita sa atin ng buhay ni San Agustin na kahit na anong sama ng isang tao, na kahit ano pang kasalanan ng isang tao, hindi mawawala yung pag-asa sa kanya. Hindi mawawala yung pag-asa na magkaroon ng pagbabago. At yun yung pinakita sa atin ni San Agustin. Kaya nga yung isa sa pinakatanyag na linya na nakasulat sa kanyang aklat na The Confessions of St. Augustine, sinabi niya doon, my heart is restless until it rests in you. Nang tinutukoy doon na hinahanap niya ang kapangahingahan na hindi niya makita-kita until nakita niya, ang tinutukoy niya doon ay ang Diyos. Ibig sabihin, nandun naramdaman niya sa Diyos ang tunay na kapahingahan at tunay na pagbabago. At yung pagbabago na ito ay mula sa kalooban. Nagbago siya hindi lang ng sinasampalatayanan, nagbago siya hindi lang ng pinaniniwalaan, pero ang pagbabago na ito ay holistic. Ang pagbabago niya ay mula sa kalooban, yung kanyang pagkatao,
yung kanyang paniniwala, yung kabuuan niya ang nagbago. Conversion. At yung pagbabagong loob na ito ay yung inaasahan din sa atin ng Panginoon na buo, nagmumula sa kalooban. Hindi katulad ng mga Pariseyo at Eskriba sa ating Ebanghelyo. Narinig natin nung isang araw yung tatlo na mga aba. Kahapon naman narinig natin yung dalawa. At ngayon yung pagpapatuloy, yung dalawa pa uling mga aba. Na sinabi ng ating Panginoon sa mga Eskriba at Pariseyo ngayon, narinig natin sa aba ninyo, mga Eskriba at mga Pariseyo. Sinabi niya dito, para kayong mga, ang katulad ninyo yung mga libingang pinaputi, magaganda sa labas, ngunit sa loob ay punong-puno ng kabulukan at buto ng mga patay. Noong mga panahon na yun, mga kapatid, puti talaga yung mga libingan para hindi maapakan. Kasi pag naapakan nun, ituturing ka na madumi. Pero inihahalin tulad ng ating Panginoon ang mga Pariseyo at Eskriba sa mga libingan dahil yung mga Pariseyo at Eskriba na ito, perfect sila, ritually speaking. Ibig sabihin, sinusunod nila kung ano yung iniutos ni Moises, sinusunod nila kung anong iniutos ng Panginoon, sinusunod nila lahat ng ritual ng mga Hudyo, pero sa kalooban nila, iba ang nangyayari. So ibig sabihin, nagkaroon sila ng perfect sila, ritually, perfect sila sa pagsunod sa mga kautusan at ritual, pero dahil din doon, nagkaroon sila ng ibang kasalanan. Ano yung kasalanan na yun? Nagkaroon ng pride. Nagkaroon ng pagpapalalo. Nagkaroon ng arrogance. Naging arrogante. To the point na kung sino yung mga hindi sumusunod, sa katulad ng pagsunod nila, ay minamaliit nila. To the point na pag nakita nila yung iba na hindi nakakasunod, katulad ng pagsunod nila, ay naaapi nila kung ano-ano yung ginagawa nila. Kaya ibig sabihin, nagkaroon na ng yabang, nagkaroon na ng pagpapalalo. Kumbaga parang nagkaroon pa ng utang na loob yung Diyos na sila ay mabuti. Diba? Ito yung katulad nung nangyari doon, kung marirecall natin, merong isang kwento si Jesus na mayroong makasalanan na humihingi ng tawa, dumadakok sa dibdib, at meron namang isang Pariseyo na nagmamalaki sa Diyos dahil siya hindi nagkakasala. Ibig sabihin, iba yung nakikita ng mga mata, pero iba yung nasa kalooban nila. At yun yung laging sinasabi ng ating Panginoon sa kanila. Yun yung pagiging impokrito. Yun yung pagiging pakitang tao. Pero ang pagtawag sa atin ay magkaroon ng pagbabago, hindi ng panlabas, hindi yung nakikita lang ng mga mata, pero ang kalooban. Dahil alam natin, mas importante kung ano ang nasa kalooban natin. Dahil kung ikaw nga, palaging nagdarasal, palaging nasa simbahan, nagnonobena, ginagawa ang lahat ng pwedeng gawin, pero kung sa kalooban mo, ikaw ay punong-puno din ng kabulukan, kasamaan, paghuhusga sa kapwa, baka mabaliwala din yung mga ginagawa natin. Sinabi din ng ating Panginoon dito sa may kalawang bahagi, sabi niya, mga mapagimbabaw. Sinabi niya dito, mapagimbabaw, pinagtatayo nyo ng mga libingan ng mga propeta at ginagayakan ang mga puntod ng taong namuhay ng matuwid. At sinasabi nyo, kung kami sana nabuhay sa kapanahunan ng aming ninuno, hindi namin ipapapatay ang mga propeta. Pero sinabi din ng ating Panginoon, dahil sa ginawa nilang yon, pinatutunayan nga nila na sila ay ninuno o ninuno nila yung mga mamamatay tao na yon. At sinabi ng ating Panginoon, sige, tapusin nyo yung pinasimulan nila. Tapusin nyo yung pinasimulan ng mga ninuno nyo. Dahil alam ng Panginoon sa mga sandaling ito na ang gagawin nila
sa ating Panginoong Jesucristo bandang huli ay ipapapako din siya sa krus at ipapapatay. Mga kapatid, minsan may mga pagkakataon na iba yung pinapakita natin sa kung ano ang nasa kalooban natin. Pero pinaaalalahanan tayo ng kwento ni San Agustin na unang-una, kahit anong kasalanan natin, kahit anong bigat ng kasamaan natin, posible ang pagbabago. Posible ang pagbabago as long as bukas ang ating puso at isip sa salita ng Diyos. Pero pinaalalahanan din tayo na ang pagbabago na ito ay hindi lang sana panlabas, kundi mas importante, panloob. Dahil sa mata ng Diyos, hindi natin maloloko ang Diyos. Sa mata ng Diyos, nakikita niya ang lahat, panlabas o panloob. At nawa, ang ating panloob, yung mga nararamdaman natin at pananampalataya natin ay mag-reflect, sumalamin sa kung ano ang nasa labas, sa kung ano ang kinikilos natin. Amen.